naman po sa big time oil price hike na halos 3 piso kada litro ngayong araw. Makausap po natin si Attorney Rino Abad, ang Director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Magandang umaga po sa inyo, Director. Attorney, Magandang umaga. si Maris Umani po ito. Magandang umaga, Ma'am Maris, at magandang umaga sa mga kababayan ho. Alright, una po sa lahat, Attorney, bakit po ganito kataas yung ipatutupad na big time oil price hike nga po ngayong araw na ito sa iba't ibang mga produktong petrolyo? Well, ang net ho kasing naging pag-increase nung ating last week na 5 trading days ay may kataasan ho. At ito ho ay umabot ng ganyang mga level ng adjustment, yung average na nangyari nung buong week last week. For example, ang atin hong gasoline, nung last week, Monday of the second week from last week, no, kasi 2 weeks ang kinocompare natin, nagsimula lang ang price ng gasoline at 76.94 barrel, US dollar per barrel. Pero nung mag-Friday last week, ang gasoline umabot na ho ng 83. So from 76.94, nagatapos po siya nung Friday last week ng 83.46. So ang taas ho talaga from 76.94 to 83.46. Sample ho natin sa gasoline yan. Kaya ang naging mataas ho ang naging pagsipa nung price. Alright. Attorney, gaano kalaki ang naging epekto man naman dito ng patuloy na tensyon sa Middle East po, no? Well, Mamaris, yan ho ang pinaka-primary na dahilan, no, nung pag-increase. Pero liwanagin ho natin, wala hong nangyayaring supply disruption. Wala hong pagpigil na nangyayari doon sa Persian Gulf sa delivery ng mga oil. So ito in most likelihood ito ho ay dalan ng speculation, no, yung pag-i-increase at some point magi-wane off ho ang effect nito at babalik ho ulit tayo dun sa fundamental situation before the Iran attack to Israel na meron ho talagang pagkaroon ng oversupply at paghina ng demand. At most likely kung hindi ho gaganti ang Israel against Iran in the near future, no, baka maabutan uli natin yung pagbalik natin uli doon sa mga rollback. Alright. Ano po yung mga asahan natin? Ayan, nabanggit nyo na nga po na posibleng bumalik doon sa rollback, ano? Kasi ang tanong ngayon ng maraming mga tsuper at ng mga motorista, ano ang aasahan natin sa mga susunod na linggo? Magpapatuloy pa ba habang may ongoing tension sa Middle East? Magpapatuloy pa po ba na ganito na talagang may oil price, big time oil price hike? O aasahan na rin po natin yung rollback naman sa mga susunod na linggo, Attorney? Pamaris, tama ho kayo pag mag-wane off ho ang effect ng speculation nito. Dahil wala ho talagang supply disruption na nangyayari sa Persian Gulf. Wala hong problema, walang pagbabawal dun sa supply na nangyayari dun sa Iran kahit nasangkot siya sa problema kay Israel. So mag-wane off ho talaga ang speculative effect nung conflict nilang dalawa, no? Ang atin lang ayaw lang mangyari, ma-reinforce yung speculation. Mas mauna yung reinforcement ng speculation kung gumanti si Iran against Israel. Pag hindi ho yun mangyari in a span of how many weeks, ay mukhang maaabutan ho natin yung dati pa rin nating fundamental situation sa supply-demand ng oil na medyo may kataasan ang supply, medyo mahina ang demand. Kaya maganda ho ang price. Baka ho talaga maabutan natin yung rollback. Alright. Attorney, sa mga pag-aaral niyo po ba dyan sa Department of Energy, may posibilidad po ba tayo na magkaroon ng sarili nating source ng langis at hindi na tayo aasa na lamang sa ibang mga bansa? May chance ho, agresibo ang department sa pag-award ng mga, tinatawag nating service contract, oil and gas service contract. Yun nga lang, Mamaris, no,
matagal na panahon ho tayong hindi nakakita, nakadiscover, at kung meron ho tayong madiscover in the coming years, no, i-develop pa ho yan, and it would take us probably 5 to 7 years para gawin ang exploration, at ganung panahon din para i-develop yung area bago ho tayo makapag-produce. So, medyo matagal-tagal pa ho, admittedly, yung panahon para ho natin magamit. Kung meron po tayong makita, yun ho ang pinakaunang problema, yung makakita ho muna tayo ng area na mayroong oil reserve or oil supply. At matagal-tagal pa rin po tayong magpabalik-balik dito sa rollback at price hike na inaasahan nga po dahil sa mga speculations nga po sa mga nangyayari sa ating paligid. Maraming salamat po sa inyo pong impormasyon na binigay sa amin at sa inyo pong panahon, Attorney Rino Abad, ang Director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyong programa. Siniwalat nga na isang testigo na si Madam Wah o si Alice Guo ay nagre-report sa inarestong Pogo boss sa si Lin Shunhan. At kaugnay po niya, makapanayam natin ang abogado ni Alice Guo na si Attorney Stephen David. Attorney David, magandang umaga po. Good morning, Igan. Magandang umaga, Igan. Kumusta na po ang kondisyon ni Alice Guo sa Pasig City Jail? Well, ayos naman. Struggling. Okay naman siya doon. Opo. May reaction na ba siya at nakausap siya na siya yung tinatawag daw na Madam Wah? Ano una niyang reaksyon dito? Siyempre, naiinis siya. Una-una, wala namang katotohanan yung mga ganyan mga allegation na yan. Maganda yan pag nahuli naman yata yung sinasabi na tao na yan. Matanong natin, mag-cross-exam natin kung anong gagaling ito. Opo. Sinasabi niya na. Pero nabanggit ba sa inyo na kilala niya si Lin Shuhan? Sinasabi ito yung financier, no, ng Pogo Hub diyan sa Banban. Wala, hindi niya kilala. Wala. Sabi niya sa akin, hindi niya kilala yun. Ay, hindi niya kilala. Hindi. Yudong o Boss Boga, hindi niya natatandaan yung pangalan po, attorney? Wala, hindi niya kilala yan eh. Una-una, wala naman siyang sa Pogo, kundi yung nga lang kasama niya si Huang Siyang. Yun lang naman ang kilala niya doon na bumili ng mga lupa niya doon. Mm-hmm. So, ulitin ko lang, pati yung nahuli sa Thailand, hindi niya rin po kilala yun. Yung sinasabi, Chinese spy siya. Hindi, alam mo yung sinasabi naman na yun, puro hearsay. Sinasabi lang ng isang tao, yung sabi daw kanya nung Xinjiang na yan. So, hearsay. Puro hearsay. Tsaka sana kung una-una, categorically, hindi niya kilala yung tao na yan. Mm-hmm. Di ba yan? Parang balita lang yung sa gambling yata yan eh. Involved sa gambling yung tao na yan na allegedly sinasabi ng Chinese spy siya, si Xi Jinping. Opo. Parang contradictory yun kasi ang alam ko, anti-gambling policy ng China tapos meron sila yung spy na gambling. Ganun. Ang pagkakaalam ko i-deport siya sa China kaya gumagawa ng kwento ng mga political asylum. Ayaw niya maibalik sa China eh. Kaya maganda ma-verify yan. Kasi unfair naman, lahat na lang binabanto kay Mayor Alice, di ba? Unfair naman yun. Kailangan ma-bet lahat yan. Okay. So itong mga bagong impormasyon nito, sabi ng DOJ po, magpapalakas sa kaso laban sa inyong kliyente kay Alice Guo. So sa korte niyo handa itong harapin lahat, attorney? Oo naman, syempre naman. At hindi dito sa mga nagaganap na congressional inquiry? Wala. Sa una-una, yung sinasabi nilang si Xi Jinping, wala naman dito sa Pilipinas. Paano naman natin mako-confronta yun? Aha. Kaya pa ba? Kasi naman magsabi ng mga ganyan Importante mapatunayan natin. Opo. Kaya pa ba ni Alice Guo? Kasi sa mga huli niyang pagharap, very emotional na siya, no? Nagpapakita na po ng galit at inis. Nagalit siya doon sa accusation na yan ni Xi Jinping. Dahil wala naman kasi katotohanan yan. Sumusobra na kasi lahat na lang ginagamit siya Okay. Siyempre, kung meron kang political asylum, ayaw mo mawala ka sa Thailand. Dahil alam mo kasi sa China, iba yung policy dyan Pagka ganyan, talagang makakasuhan sila dyan. Baka nga pwede mag-get penalty.
Okay. So, Okay. they will be moving heavily on that para hindi sila madala dun sa China yung mga pogo na gano'n. Kaya, yun, apply ka ng political asylum, gawa ka na ng kwento. Aha. Okay. Maraming salamat, Tony Stephen David. Ingat po. Yes, sir, Regan. Thank you. Good morning. Salamat. Kasunod ang pagbibitiw bilang commissioner ng National Police Commission o NAPOLCOM. May intensyon na raw si Adalberto Leonardo na magsalita kaugnay sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay House Squad Committee Co-Chairman, Representative Benny Abante. May unang balita si Jonathan Andal. May amount po, Mr. Chair, from what I understand, starting 20,000 to 1 million. But I'm not familiar sa mga bracketing po, Mr. Chair. Sa ganyang halaga naglalaro ang pabuya sa bawat napapatay na sospek sa Davao-style drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay retired Police Colonel Ruy Nagarma, ang nagpatupad daw nito sa buong bansa noon ang upperclassman ni Garma sa PNP Academy na si Adalberto Leonardo. Sa diagram na inilabas ni Garma, si Leonardo ang nagsasabi kung magkano ang reward at namimigay ng perang pabuya sa mga operatibang makakapatay. Idinadaan daw ang pera sa mga bank account ng tauhan ni Leonardo na si Peter Porungo alias Pedro. Galing naman daw ang pera kay Irmina Espino alias Muking, Assistant Secretary noon sa PMS o Presidential Management Staff. Na trusted staff daw ni Nooy Special Assistant to the President at ngayon Senador Bongo. Tinanggap na ng Malacanang ang pagbibitiw ni Leonardo bilang Commissioner ng NAPOLCOM. Nasa kustudiya siya ngayon ng Kamara matapos makontempt sa Quadcom hearing at may senyalis na magsasalita na rin ayon sa Quadcom. Sa aming initial na pag-uusap, because talagang he asked that we talk to him, no? Initially speaking, mayroon na siyang mga tinatawag na intensyon na okay, sasabihin niya na yung iba in detail. Suportado raw ng palasyo ang paghahain ng criminal at administrative charges laban kay Leonardo. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ipauubaya nila ito sa Justice Department. Ang mga kaanak naman ng mga biktima ng EJK, gusto raw gawing testigo si Garma sa ICC o International Criminal Court para idiin si Duterte sa crimes against humanity. Crucial si Ruy Nagarma dito sa pagkoconnect the dots, kumbaga. Isa siya sa mga missing pieces of the puzzle sa pagkakaintindihan namin sa war on drugs. Paano ba inutos? Paano isinagawa? Pinag-aaralan namin kung paano nga ba makakwalify itong testimonya at si mismong Ruy Nagarma as an insider witness dito sa ICC investigation. Sabi ng Malacanang, hindi magbabalik bilang miyembro ng ICC ang Pilipinas. Hindi raw magbabago ang isip ng Pangulo. Ang DOJ naman hihintayin daw ang committee report ng Kamara o kung may maghahain ng reklamo para makapag-imbestiga. Kaya ang Quadcom maglalabas na ng partial committee report sa susunod na linggo. If that is a necessary requirement, then gagawa kami ng partial committee report para magkaroon din ng basihan to pursue the case build-up at saka yung preliminary investigation sa mga witnesses. Si Senador Bongo itinanggi ang pagkakadawit sa kanya ni Garma. Hindi po totoo yan. Sabi ko nga, wala pong reward system. Mandato po ng pulis na labanan po ang kriminalidad at illegal na droga. Gawin niyo po ang trabaho ninyo. Kaya nga po kami full support sa inyo. Sinusuportahan namin kayo sa inyong trabaho. Pero sa inyong operations, hindi ho ako nakikialam. Ipinagtanggol din niya si Duterte. Wala siyang sinabi na patayin mo ito, patayin mo yan. Wala pong reward system na umiiral sa kanyang opisina. Sinusuportahan niya po ang kapulisan kung anong pwede niyang isuporta para magampanan po nila ang kanilang tungkulin. Kasama rin sa diagram ng reward system si Senador Bato de la Rosa na nakaupong hepe ng PNP noong umpisahan ng Duterte anti-drug war. Sabi ni de la Rosa, wala siyang ideya tungkol sa reward system. Noong panahon daw niya bilang Chief PNP, hindi raw siya nagpatupad ng reward system dahil wala raw siyang pondo para rito. Ang iba pang mga naupong PNP chief noong giyera kontra droga ng Administrasyon Duterte, pinasasagot din sa kanilang mga nalalaman kasunod ng mga revelasyon ni Garma tungkol sa umano'y reward system. May komite na raw na hahawak sa investigasyon. Meron na po kaming committee na to really investigate po dun sa all the allegations being made by Colonel Garma regarding po dun sa EGK and other matters, no.
So we're just waiting po. So tuloy-tuloy po yung investigation natin. They have to go through the process. However, having said that they are innocent until proven guilty, there are no sacred cows in this institution and in this investigation. Anyone who is guilty, anyone who is found guilty. Si dating PNP Chief Guillermo Elazar na hepe ng PNP ng 6 na buwan noong 2021, sinabing hindi siya nakatanggap ng utos sa umano'y reward system sa anti-illegal drug operations noong kanyang termino. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng mga dating umupong PNP Chief sa ilalim ng Duterte administration. Sinisika pa rin naming makuha ang panig ng dating Pangulo. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa umunay reward system ng war on drugs ng Administrasyong Duterte, makakapanayam natin si Atty. Salvador Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang umaga po, Atty. Panelo. Good morning. Yes, Attorney, bilang dating miyembro po ng gabinete, alam niyo po ba yung tungkol doon sa sinasabing reward system na binanggit ni dating Police Colonel Garma? Alam mo, kailangan examinin mo kasi yung kalakaran na bumabalot dyan kay Colonel Garma. Pati na yung mga sinabi niya sa kanyang affidavit. Kung titingnan mo kasi, unang-una, nakadetain siya. And she is being detained for something na wala naman siyang kasalanan. Bakit siya dinitain? Tinatanong lang siya kung ano ang closeness niya o kung close siya kay Presidente Duterte o hindi. To my mind, that question is not only invasive, it is improper and subjective. Sapagkat alam mo, pag tinanong mo yung closest, hindi mo malalaman niya, tatanungin mo kung yung tao. Kasi hindi mo alam kung you feel close to the person, but the person is not close to you. O dahil lang dyan, ikinulong. So to my mind, that's an illegal detention. Number two, because of that, nakakulong siya ngayon. And the prospect of a prolonged detention is naririyan. Kaya sa tingin ko, itong si Colonel Garma, takot na takot at nagkakaroon ng pressure sa kanya. So, yung affidavit na ginawa niya, from what I can see, is made under duress. Ibig sabihin, mukhang pinilit siya under pain of a prolonged detention or whatever consideration na meron. So, tingnan mong mabuti Susan yung affidavit. Number one, sabi niya, siya daw ay tinawag ng alas 5 ng umaga noong May 16, or rather, May of 2016, di ba? O pero ang tanong, Susan, si Mr. Duterte, si Digong, at that time, was not even president. Hindi mo pa alam kung mananalo siya o hindi. Kasi May di ba May ang ating eleksyon? So bakit naman, how can somebody who is not even sure of being president or kung na-elect na siya, hindi mo alam kasi May, hindi pa siya nakakaupo. Pagkatapos pag-uusapan ang tungkol dyan sa isang bagay na he may not have the capacity or the authority to do it. Number two, kung titignan mo rin yung affidavit, sinasabi niya na yung Davao model, wala siyang kinalaman. Hindi siya bahagi. She's not part of it. At sinabi niya pa na she was being invited by the one who was going to operate it, but she declined. Tinanggihan niya kasi wala siyang alam. So, given this circumstances, how in the world can she know anything about the Davao model na hindi naman siya bahagi at hindi niya alam? Number three, nagbigay siya ng mga di umanong detalye. And yet, paano niya malalaman yung mga detalyeng yon kung number one, wala siyang alam. Number two, tinanggihan niya. And number three, ang sources niya. May source siya eh. Sabi niya, she was informed
this particular detalye was conveyed to her. O, madalit sabi, di ibig sabihin, wala siyang personal na kaalaman. Opo. Binida lang sa kanya. So, paano mo ngayon sasabihin na totoo lahat ang nangyari na sinasabi niya? So, ang tingin ko, itong aling ito, kawawa nga siya eh. Pinilit, pinangakuan, o whatever, kung ano pa. Pwedeng carrot and stick ang ginawa sa kanya. So, she's being forced to make some allegations containing in her affidavit na hindi totoo. But, dahil nga natatakot siya para sa kanyang sarili o para sa kanyang pamilya, pumayag siya. But then again, yung affidavit na ginawa niya, I think, sa tingin ko, ginawa ng isang abogado para mapagbigyan yung pananakot sa kanya, o yung pangako sa kanya, whatever, whichever, or both. But at the same time, hindi ito tatayo sa hukuman. Kasi nga, it's hearsay, wala siyang partisipasyon, wala siyang alam. Apo. Yan ang tingin ko dyan. Opo. Attorney, bukod po kay Royina Garma, may nabanggit na rin quota and reward system sa Oplan Tokhang, si Police... Okay, pumunta tayo doon. Yes, pumunta apo. Pumunta tayo doon. Unang-una, gaya na sinabi ko, wala siyang alam doon. Kasi nga, hindi naman siya kabahagi. Pangalawa, kwento kutsero lang sa kanya. But, ano ba ang tungkol yan sa mga pondong yan? Tanda mo, Susan, one cannot launch a drug on war without finances. Sapagkat kailangan sa mga police operations, pupondohan mo yan. Kaya talagang merong pondo yan. Ang gobyerno ay talagang magpopondo yan. Pero, para sabihin na parang pinalalabas na si Presidente Duterte nagbabayad para pumatay, there's no such animal. Hindi gagawin ng Presidente yan. Tanda mo, yun sa SONA. Sa SONA, yung first SONA niya, sinabi niya, I'm launching this war on drugs. Kaya sabi niya, kayong mga pulis, gawin yung trabaho niya. Pero pag kayo nag-abuso, there will be hell to pay. Kaya nung sinabi niya, di ba, nung kampanya, sinabi niya na yun, kailangan, sabi niya, itigil niya na yan. Kung hindi, papatayin ko kayo. Yan ang ginagamit sa kanya, I will kill you. But when he said that, si Presidente Duterte, ang ibig lamang sabihin, because he was making, kandidato siya, tanda mo, kandidato siya. He was making a commitment and a policy statement kung anong gagawin niya bilang Presidente. And that statement and that commitment became a factor sa taong boboto sa kanya. Kung baga, nagbigay ka ng commitment sa amin, akong boboto sa'yo, nakako ka sa akin, may kontrata ka sa amin na kailangan gawin mo yan. At because of that, ipinoto siya. So kaya itinuloy niya ang kanyang digmaan laban sa droga. At naging successful naman. Opo. Attorney Panelo, tatanong ko lang nga, bukod dito kay Royina Garma, may nabanggit na rin quota and reward system sa Oplan Tokhang. Ito naman si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa Quadcom noong Agosto. So ano masasabi nyo ngayon na dalawang mataas na pulis yung nagsasalita tungkol doon sa sinasabing drug war na yan? Sinabi ko na nga kung anong masasabi ko doon sa Okay, so sa talakaran na yun. Itong kay Espinido naman po, ano po masasabi nyo? Yung kay Colonel Jovi naman, sa tingin ko, pareho ding talakaran ang nangyari sa kanila. Kasi nga, dyan sa Kongreso, ang mga tao dyan, natatakot na eh. Kasi pag hindi mo gusto ang sagot, kinukulong ka. Pag hindi ka umimik, kinukulong ka. Wala. Kaya you have to do something about your own safety. Gagawa ka na lang para manahimik na lang ang buhay mo, gawin mo na lang kung anong gustong gawin ng pinagagawa. Kung ano yung sinasabi sa'yo. Ito pa, Attorney, sabi ho ni dating Pangulong Duterte, haharap siya sa Quadcom. Kailan po ba siya dadalo sa hearing? Nakausap niyo ba siya at may sinabi siya tungkol dito? No, nagkausap kami. At sabi niya, unang-una, wala man ko tinatanggap na imbitasyon. Saan pa nila pinadala imbitasyon? Dahil initially, sabi niya, useless ang umatan dyan. Kasi nakikita mo, hindi sila nag-observe ng tamang pamamaraan ng pagtatanong na mga irrelevant, invasive, ang mga tanong nila.
pakukulong ka kung ayaw nila yung sagot mo. Oh. Ngayon, sabi nga, kahit na ganyan, sa panonood ko, sabi nga, nayaya mo talaga ako. Ibig ko na talagang umattend para to teach them how to undertake such. Kasi dati naman siyang kongresista, at the same time, abogado pa siya. Kaya alam niya ang pagtatanong. Pero ang problema, sabi niya, wala man ako natatanggap na imbitasyon. Pangalawa, kung pupunta ako, Susan, sabi niya, ito importante ko, sabi niya, kung pupunta ako doon, may condition ako. Kailangan, they should be asking educated questions, not irrelevant, not stupid, and not invasive. So yun ang ano niya. Anyway, so makikibalita na lang kami sa inyo. Maraming salamat po. Attorney Salvador Panelo, magandang umaga po sa inyo. Salamat din, Susan. Salamat po. Panibagong banggaan sa West Philippine Sea. Pero sa pagkakataong ito, Chinese Maritime Militia vessel naman ang tumama sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Umaga nitong Biyernes, papalapit ang BRP Dato Cabaylo sa Sandy K4 ng Pag-asa Island nang mahagip ito ng Maritime Militia vessel. Bago yan, delikado raw ang pagmamaniobra ng Chinese vessel at sinubukang harangin ang BRP Dato Cabaylo. Sa kabila nito, naituloy ng BRP Dato Cabaylo at BRP Dato Sanday ang kanilang routine maritime patrol mission. Ayon sa Department of National Defense, mahirap simulan ang makabuluhang dialogo sa pagitan ng China at Pilipinas kung patuloy ang panghaharas sa mga barko ng Pilipinas. Committed talaga sila sa dialogue pero committed din sila sa illegal action. Yun ang problema. Duda rin daw si Teodoro kung seryoso ba talaga ang China na mabuo ang Code of Conduct sa South China Sea na isa sa nakikitang paraan para humupa ang tensyon. We look forward to good faith discussions. And the President has given the marching order that he looks forward to good faith discussions and we will comply. And do you see now a good faith yung on the part of China? Right now, I honestly speaking, I do not see that. And the President also echoed that in saying that we cannot cast a blind eye or turn a blind eye on what is happening in the West Philippine Sea. Wala pang tugon dito ang Chinese Embassy. Samantala muling nagdaos ang China ng war games sa Taiwan Strait at 9 na lugar sa paligid ng Taiwan. Kasunod yan ng pahayag ni Taiwanese President Lai Ching-te sa kanilang National Day Address na walang karapatan ng China na maging kinatawan nila, bagamat handa silang makipagtulungan dito sa mga issue gaya ng climate change. Itinuturing ng China na bahagi ng kanilang teritoryo ang Taiwan, bagamat may sarili itong demokratikong gobyerno. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa Philcoa, no? Sa isa sa mga gasolinahan dito. At kanina nga simula alas 6 ng umaga ay ipinatupad na ang big time oil price hike. Sa iba't ibang gasolinahan po yan dito sa Metro Manila, 2 pesos and 70 centavos ang dagdag singil sa kada litro ng diesel, 2 pesos and 65 centavos sa kada litro ng gasolina, 2 pesos and 60 centavos sa kada litro naman ng kerosene. At mamaya nga pong alas 9:30 ay magkakaroon ng kilos protesta ang grupong Piston. Kaugnay nito, ngayong umaga makakasama po natin, makakapanayan po natin ang kanilang National President na si Ka Modi Floranda. Magandang umaga po sa inyo, Ka Modi. Magandang umaga. Alright, una po sa lahat ay ano po ba magiging epekto nitong panibago na namang big time oil price hike sa mga tsuper at operator at sa inyo pong isasagawang kilos protesta mamaya? Ano po ang nais natin parating sa gobyerno? Malaking epekto yung pagtaas ng 2 pesos and 70 centavos per liter sapagkat pag tinignan natin halos sa 81 pesos per day yung nawalang kita ng ating mga driver at mga operator na dapat ito ay nagagamit na doon sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Kapag tinignan natin sa loob ng 25 days, halos 2,000 yung direct na nawala dahil nga dito sa epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya sa atin ay mariin nating kinukondem itong panibagong pagtataas ng presyo ng petrolyo sapagkat ito ay magdudulot ng patuloy na pagbulusok ng ekonomiya ng ating mga driver. At siyempre alam naman natin na kapag gumagalaw ang presyo sa international market o dito sa ating bansa, ang effect nito ay pagtaas ng mga pangunahing mga serbisyo at bilihin. Deregulated po kasi ang oil industry. May magagawa pa po ba dito ang gobyerno?
malaki yung magagawa ng administrasyon. Una ay ibasura itong ibat, yung isa-isang salangis, yung train law, ay kailangan ay tanggalin ng ating pamalaan para mabalik sa kontrol ng gobyerno yung bawat paggalaw ng presyo ng petrolyo. Hanggat patuloy na umiiral itong mga samut-sari ng mga policy at patakarang ito, ay hindi ito magagalaw ng pamalaan. Alright, maraming salamat po sa impormasyon binigay niyo po sa amin at antabayanan na lang po namin ang inyong kilos protesta at inyong po mga sentimiento na ipararating sa ating pamahalaan. Salamat. Maraming salamat po si Camo de Floranda po, ang National President po ng Piston. Samantala mga kapuso, mas mataas na toll rates naman ang dapat paghandaan ng mga motoristang daraan sa NLEX Connector simula po ngayong araw. Kaugnay sa detalye niyan ay may unang balita live mula sa Maynila, si EJ Gomez. Magandang umaga, EJ. Mariz, eto nga abiso para sa ating mga kapuso na dumaraan sa NLEX dahil simula ngayong araw, epektibo na ang bagong toll rates para sa NLEX Connector. Alinsunod yan sa bagong pulisiya na inoprobahan ng Toll Regulatory Board o TRB. Sa ilalim ng aprobadong toll rate, ang mga motorista na gumagamit ng Class 1 vehicles tulad ng mga kotse at SUV ay magbabayad na ng 119 pesos mula 86 pesos. Habang ang mga bus at maliliit na truck o Class 2 vehicles ay sisingilin na ng 299 pesos mula sa 215 pesos. Ang mga malalaking truck naman o Class 3 vehicles ay magbabayad na ng 418 pesos mula sa singil na 302 pesos. Ayon sa pamunuan ng NLEX, ang toll hike ay bahagi ng staggered approach na nagsimula noong 2023 matapos buksan ng seksyon ng Caloocan hanggang Espanya. Halos isang taon daw pinakinabangan ng mga motorista ang discounted rates sa kabila ng pagpapalawig ng expressway mula Espanya hanggang Magsaysay Boulevard noong Oktubre 2023. Ayon pa sa NLEX management, ipapatupad ang full rates adjustment sa panahong makumpleto ang konstruksyon ng NLEX Connector Project. Mari sa mga puntong ito, dito sa kinatatayuan namin sa Florentino Street sa Sampaloc, Maynila, kung saan itong kalsada na to ay ang kalsada na bago lang akyatin itong rampa na itong NLEX project o connector, ay wala namang traffic. Yung mga dumadaan ng mga sasakyan at motorsiklo ay dire-diretso lang. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, sa pambihirang pagkakataon muling nakita ang Chu Chinchan Atlas Comet sa ilang bahagi ng Pilipinas. Nakunan yan sa kalangitan ng Dagupan, Pangasinan nitong nakaraang weekend. Kita ang tila bola ng apoy at matingkad na kulay dilaw ng nasabing comet. Namataan din iyan sa Santa Catalina, Ilocos Sur. At ayon sa Pag-asa, nakikita ang peak ng comet na yan hanggang October 24 at pagkatapos ay masisilayan na ito papalayo mula sa daigdig. Huling dumaan din ito sa Earth, ang Chu Chinchan Atlas Comet, 80,000 years na po ang nakakaraan. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.